Sa wakas ay nakarating na sina Habiki at ang iba sa bayan ng dungeon, ngunit hinarang sila ng isang gwardya sa tarangkahan dahil naghinala ito kay Claude at sa tingin ng gwardya, sinusubukan ni Claude na dalhin ang dalawang bata sa dungeon upang gamitin bilang bitag. Subalit sinabi ni Lilian na mali ang iniisip nito dahil kahit mukhang bata si Habiki, ang totoo ay talagang maliit lamang ang kanyang tangkad at bagamat totoo iyon, labis pa ring ikinakahiya ni Habiki ang binanggit ni Lilian at ipinakita niya ang kanyang mga dokumento mula sa guild upang patunayan na kwalipikado siyang naroon. Matapos suriin ng gwardya ang mga papeles, nasiyahan ito at pinayagan silang makapasok, samantala abala si Amalia sa pagbabalik sa RAL at masaya siya dahil iniisip niyang makikita na niya muli si Habiki, ngunit biglang nagsimulang kumislap ang isa sa kanyang mga warning bracelet. Naalala ni Amalia na binigyan niya si Ivel ng isa sa mga bracelet na iyon upang magamit kung sakaling malagay ito sa panganib, ibig sabihin ay nasa panganib si Ivel sa malapit na lugar at dahil dito, agad niyang itinigil ang kanyang ginagawa at nagpa siyang tingnan ang sitwasyon. Sa panig naman ni Habiki ay nakapag-ayos na sila ng kanilang matutuluyan sa lungsod ng dungeon. Bago sila umalis ay sinabi ni Claude na mahalagang gumawa muna sila ng itinerary. Tinanong ni Habiki kung bakit at ipinaliwanag ni Claude na hinihiling ng guild sa mga adventurer na mas mababa sa C-rank na magsumite ng detalyadong ulat tungkol sa kanilang mga plano sa dungeon. Ginagawa ito upang maiwasan ang padalos-dalos na pagkilos ng mga adventurer at naintindihan ni Habiki ang punto nito, ngunit nagtanong siya kung paano sila gagawa ng itinerary kung hindi pa nila alam kung ano ang mangyayari sa loob ng dungeon. Binanggit ni Claude na mayroon naman silang pangkalahatang ideya dahil alam nilang may lumalabas na boss monster kada 10 palapag sa dungeon. Narinig niya rin na ang boss sa ika-10 palapag ay isang silver emerald wolf, na hindi naman dapat maging napakahirap para sa kanila. Sa kabuuan, hanggang ika-10 palapag lamang ang kanilang unang paglalakbay at makakapasok at makakalabas sila habang sinusunod ang kanilang itinerary. Tinanong ni Lilian ang grupo kung maaari siyang gumawa ng itinerary para sa kanilang koponan, at pumayag naman ang lahat. Nangako siya na pag-iisipan niya itong mabuti at habang abala si Lilian sa paggawa nito, iminungkahi ni Habiki na magsagawa sila ni Claude ng huling pagsusuri sa lahat ng gamit na kailangan nilang dalhin. Sinabi ni Claude na nakuha na nila sa Raul ang lahat ng armas at baluting kakailanganin nila. Kaya rin ni Habiki na gumawa ng mga potion gamit ang kanyang skill kaya hindi na nila kailangang bumili pa ng mga iyon, ngunit kailangan pa rin nilang mag-imbak ng sapat na pagkain. Biglang may naalala si Habiki na napakahalagang bagay na kailangan nilang kunin at tinanong siya ni Claude kung ano iyon. Binanggit ni Habiki na kailangan niya ng mga underwear at hindi gaanong naintindihan ni Claude ang kanyang sinasabi dahil mahalaga nga ang underwear, ngunit hindi naman iyon pangunahing prioridad dahil mayroon na silang suot. Ipinaliwanag ni Habiki na ang problema ay hindi sila makakapaglabada ng normal sa loob ng dungeon, kaya magiging napakadumi at hindi komportable ang sitwasyon para sa kanya kaso ang mundong ito ay walang nagbebenta ng klase ng underwear na ginagamit niya, at ayaw rin niyang gamitin ang bahag ni Claude. Tinawag siya ni Ven na tanga at pinaalalahanan na napakarami niyang skill na maaaring makatulong sa mga ganitong sitwasyon, kaya dapat gamitin niya ang kanyang utak kahit minsan at pagkarinig nito, napagtanto ni Habiki na tama si Ven. Agad niyang ginamit ang kanyang copy and paste skill sa kanyang underwear at gumawa ng ilang kopya nito, na lahat ay bumagsak mismo sa ibabaw ni Ven at samantala sa panig ni Amalia, nagtungo siya sa abandonadong kastilyo upang hanapin si Ivel. Sa loob ng kastilyo, kasalukuyang pinapaamo ni Ivel ang kanyang bagong alagang lobo na balak niyang gamitin sa kanyang plano upang patayin si Claude. Ngunit nang makita ito ni Amalia ay inakala niyang inaatake ng lobo si Ivel kaya agad siyang sumugod upang iligtas ito. Hindi alam ni Ivel kung paano nakarating doon si Amalia, ngunit naisip niyang perpektong pagkakataon ito upang subukan ang kakayahan ng lobo, kaya nagpanggap siyang nasa panganib upang mapilit si Amalia na harapin ito. Nagbitaw si Amalia ng ilang pag-atake laban sa lobo, ngunit mabilis itong umiwas at sumugod sa kanya, dahilan upang gumamit si Amalia ng Earth Spell upang itulak ito palayo at gayunpaman, sinubukan din ng lobo na gapyusin si Amalia gamit ang sarili nitong Vine Spell. Tumalon pa atras si Amalia upang makaiwas sa mga baging at nasiyahan si Ivel sa ipinakitang kakayahan ng lobo, kaya inutusan niya itong kumalma muna at hindi maintindihan ni Amalia kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Ivel na isa lamang sa kanyang mga alagang hayop ang lobong iyon,
kaso lalo lamang nalito si Amalia dahil hindi niya maintindihan kung bakit gustong kontrolin ni Ivel ang mga halimaw. Sinabi ni Ivel na ginagawa niya iyon para sa kapayapaan ng mundo. Ngunit sa paraan ng kanyang pagsasalita, nahirapan si Amalia na paniwalaan siya kaya hiniling niya kay Ivel na magsabi ng totoo dahil magkaibigan naman sila. Biglang natawa si Ivel ng malakas dahil hindi siya makapaniwalang iniisip pa rin ni Amalia na magkaibigan sila. Sinabi niya ang masakit na katotohanan na nagkunwari lamang siyang kaibigan nito dahil nakinabang siya rito. Labis na nasaktan si Amalia dahil akala niya ay sa wakas ay nagkaroon na siya ng kaibigang babae. Nagbigay pa siya kay Ivel ng friendship bracelet bilang alaala ng kanilang pagkakaibigan. Ngunit tuluyan nang nakalimutan ni Ivel ang tungkol doon kaya nang mabanggit iyon ni Amalia. Inilabas niya ang bracelet at binasag ito sa sahig at galit na galit si Amalia at sumigaw na hindi niya palalampasin ang ginawa ni Ivel. Subalit hindi naman nabahala si Ivel dahil hindi niya iniisip na kayang talunin siya ni Amalia. Nagbitaw si Amalia ng ilang win/laban kay Ivel subalit agad na nagpatawag si Ivel ng isang mahiwagang salamin at ibinalik ang mga pag-ataking iyon pabalik kay Amalia. Dahil dito ay tinamaan si Amalia ng sarili niyang mahika at nawalan ng malay. Karaniwan ay papatayin ni Ivel si Amalia dahil sa panggugulo nito, kaso mapapahamak siya kung papatayin niya ang ibang tao bukod sa kanyang target, kaya nag-teleport na lamang siya at iniwan si Amalia ng mag-isa. Kinabukasan sa lungsod ng dungeon, nagtungo sina Hibiki at ang iba pa sa guild upang simulan ang kanilang misyon at hiningi ng receptionist ang kanilang itinerary. Ibinigay ito ni Lillian at matapos basahin, pinuri ng receptionist si Lillian dahil sa maayos at pinag-isipang itinerary na ginawa nito at dahil dito, pinayagan silang makapasok sa dungeon at dinala sila ng receptionist sa pasukan ng dungeon at binati ng swerte sa kanilang misyon. Nang maging handa ang lahat, sabay-sabay silang pumasok sa loob ng dungeon at habang naglalakad, ginamit ni Hibiki ang kanyang world map upang maghanap ng mga halimaw sa unahan. Sinabi niya sa grupo na ligtas ang daraanan nila. Kaso iginiit ni Claude na kahit kapaki-pakinabang ang kakayahan ng world map na makakita ng mga halimaw, dapat ay subukan niyang huwag itong masyadong gamitin at kapag masyado siyang umasa rito, hindi niya mararamdaman ang panganib kung sakaling mawala ang access niya sa skill na iyon. Pakiramdam ni Hibiki ay medyo estrikto si Claude, ngunit naintindihan niya ang punto nito at para bang pinatunayan agad ang sinabi ni Claude. Ipinaalam ni Sapo kay Hibiki na bumaba ng 15% ang kanyang access sa Divine Authority. Kasabay nito, narinig din ni Hibiki ang mahinang boses ng Chief God na nagsasabing nag-aalala siyang baka mangyari ang ganitong bagay at sinubukan ni Hibiki na intindihin ang ibig sabihin nito, kaso agad siyang pinagsabihan ni Claude na tumigil sa pag-iisip ng malalim dahil ang pagkawala ng focus sa loob ng dungeon ay maaaring ikakamatay niya. Humingi ng paumanhin si Hibiki at nangakong magiging mas maingat mula ngayon, samantala ay nag-iisip ang Chief God kung ano ang dapat niyang gawin dahil habang mas lumalalim si Hibiki sa dungeon, lalo namang humihina ang koneksyon niya rito. Dumating ang Magic God at tinanong ang Chief God kung ano ang kanyang iniisip, ipinaliwanag ng Chief God na pumasok na sina Hibiki at ang kanyang mga kaibigan sa dungeon at nagulat ang Magic God at nagtanong kung bakit nila ginawa iyon. Ipinaliwanag ng Chief God na narinig niyang nais ni Hibiki na hanapin ang mga sage sa Teredynes upang makahanap ng paraan para makabalik sa kanyang orihinal na mundo. Tinanong ng Magic God kung bakit hindi niya pinigilan si Hibiki sa pagsasabing walang sagot ang mga sage dahil wala namang paraan upang makabalik ito sa kanyang dating mundo. Idinagdag ng Chief God na ayaw niyang kontrolin ang lahat ng ginagawa ni Hibiki. Nais niyang hayaan itong matuklasan ang katotohanan sa sarili nitong paraan at bukod pa rito, hindi naman sigurado na walang paraan para makabalik si Hibiki at ang tanging sigurado lamang ay wala iyon sa kasalukuyang alaala ng Magic God, kaya hindi niya ito alam. Pagkatapos ay tinanong ng Chief God kung bakit siya hinahanap ng Magic God at binanggit ng Magic God na inimbitahan niya ito sa isang tea party. Wala sanang interes ang Chief God na sumama ngunit nang malaman niyang ang host ng tea party ay ang God of Medicine, agad siyang pumayag dahil napakalaki raw ng personalidad nito. Samantala, patuloy na sumusulong sina Hibiki sa loob ng kuweba nang biglang sabihan ni Hibiki ang lahat na mag-ingat dahil may nakita siyang slime sa unahan, kaso binanggit ni Sapo na ordinaryong tubig lamang iyon at gayunpaman, maya-maya ay may totoong slime na bumagsak mula sa kisame. Dahil sa masamang karanasan niya rito noon,
Nag-atubili si Hibiki na lapitan ito kaso pinaalalahanan siya ni Ven na marunong na siyang gumamit ng fire magic kaya wala nang dahilan upang matakot at matapos mahikayat, nalampasan ni Hibiki ang kanyang takot at sinunog ang slime hanggang sa mamatay ito. Habang ginagawa niya iyon, napansin ni Claude na tila may dead end sa unahan kahit na may daan naman doon ayon sa mapa noong huli nilang tingnan, hiniling niya kay Hibiki na gamitin ang appraisal upang suriin ang pader. Nang gawin iyon ni Hibiki, natuklasan niyang hindi pala iyon pader kundi isang halimaw na tinatawag na locked rock at ang uri ng halimaw na ito ay karaniwang humaharang lamang ng mga daanan sa dungeon at hindi naman mapanganib. Ngunit naging problema ito dahil hindi angkop ang sibat ni Claude para basagin ang mga bato. Kailangan nila ng pag-ataking may malakas na mapanirang kapangyarihan ng isang bagsakan, perpekto para rito ang mahika ni Lilian kaya't hiniling nila sa kanya na subukan ito. Nang gumamit si Lilian ng fireball spell, agad niyang winasak ang harang sa isang pag-atake lamang at habang bumababa sila sa hagdanan, napaisip si Hibiki kung paano nilikha ang dungeon dahil napakaraming kakaibang bagay sa loob nito. Ngunit kahit si Ven ay hindi alam kung sino ang lumikha ng dungeon o kung ano ang layunin nito, habang patuloy silang lumalalim ay ipinaalam ni Sapo kay Hibiki na bumababa na sa 17% ang kanyang access sa Divine Authority. Kung mas lalalim pa sila, maaari itong umabot sa kabuoang pagbaba na 25% at di magandang balita iyon, kaso bago pa siya makapagtanong kung ano ang magiging epekto nito, bigla silang inatake ng mga halimaw na hornet at agad silang naghanda para lumaban. Ginamit ni Hibiki ang kanyang expert eye at tinutukan ang isa sa mga hornet, ngunit sinabi ni Sapo na sa kasalukuyang sitwasyon ay 65% na lamang ang chance na gagana ang kanyang aim assist at dahil dito, sumasablay ang kanyang atake. Sa kabutihang palad, naprotektahan siya ni Claude at Lilian at gayunpaman, hindi maintindihan ni Hibiki kung bakit siya pumapalya dahil dati ay palaging 100% ang kanyang accuracy kapag ginagamit niya ang skill na iyon. Ipinaliwanag ni Sapo na habang lumalim sila sa dungeon, lalong nahihirapan ang kapangyarihan ng Chief God na maabot siya kaya't humihina rin ang bisa ng kanyang mga skill at hindi alam ni Hibiki na posible pala ang ganitong bagay, at malaking problema ito dahil balak nilang linisin ang buong dungeon. Kaya agad niyang ipinaalam ang sitwasyon sa grupo at wala rin sa kanila ang nakakaalam na maaaring mangyari iyon. Alam ni Ven na ang mga dungeon ay wala sa saklaw ng kapangyarihan ng mga Diyos, ngunit hindi niya inasahan na mawawalan si Hibiki ng access sa kanyang mga skill dahil doon. Humingi ng paumanhin si Hibiki sa lahat dahil kung wala ang kanyang mga skill, halos wala siyang silbi at magiging pabigat lamang siya sa grupo. Subalit lumapit si Lilian at tiniyak kay Hibiki na kahit hindi na niya magamit ng maayos ang kanyang mga pana at nandyan pa rin sina Lilian, Claude at Ven upang tulungan siya sa lahat ng paraan. Sumang-ayon din si Claude at gayunpaman, medyo galit pa rin siya kay Hibiki at naalala niyang matagal na niyang sinasabihan si Hibiki na magsanay upang kaya nitong lumaban kahit walang tulong ng kanyang mga skill. Ngunit nang mawala ang kanyang aim assist at hindi na siya marunong tumama ng maayos, ayaw ni Claude na manatiling walang silbi si Hibiki kaya't sinabi niyang magsisimula sila ng matinding pagsasanay doon mismo, hanggang sa matuto si Hibiki na lumaban gamit ang sarili niyang kakayahan. Kaya dapat ay maghanda na siya at samantala, sa panig ni Amalia ay kakagising pa lamang niya matapos siyang matalo ng husto at nagagalit at malungkot pa rin siya sa nangyari kay Ivel, ngunit alam niyang kailangan niyang makahanap ng paraan upang pigilan ito bago pa ito makasakit ng ibang tao. Sa ikatlong araw ng ekspedisyon, nagsisimula ng masanay si Hibiki sa pagtutok ng kanyang mga pana ng mag-isa dahil hindi na siya makakaasa sa kanyang auto-aim, ngunit ang kuneho na tina-target niya ay may evasion skill kaya't naiwasan nito ang pana at agad na sumugod kay Hibiki. Tumalon at gumugulong si Hibiki upang makaiwas at mailigtas ang sarili, kaso patuloy pa rin siyang hinabol ng kuneho at muling sumugod sa kanya at sa kabutihang palad. Bago pa siya masaktan ay gumamit si Lilian ng Air Shredder spell na tuluyang dumurog sa kuneho. Naisip ni Hibiki na medyo nakakatakot kung gaano kalakas na ang mga spell ni Lilian, pero pinuri pa rin niya ito dahil mahusay nitong nagawa ang trabaho at gayunpaman ay aksidente nitong nasira ang sungay ng kuneho, kaya wala silang makukuhang materyales mula rito. Matapos ang labanan, nilapitan ni Claude si Hibiki at tinanong kung naging kapaki-pakinabang ba ang skill na ipinahiram niya. Sinabi ni Hibiki kay Claude na malaking tulong iyon dahil nagagawa na niyang patatagin ang kanyang mga tira kahit nabawasan ang bisa ng kanyang auto-aim.
Nagpasalamat din siya kay Claude sa pagpapahiram nito ng skill at isa sa mga kakayahan ni Hibiki ay ang paghiram ng mga skill mula sa kanyang mga kasamahan upang magamit sa labanan, at ginamit niya ito upang hiramin ang core control skill ni Claude. May mga limitasyon ito, tulad ng katotohanang hindi magagamit ni Claude ang skill habang nasa kay Hibiki ito, ngunit malaking tulong ito upang maging balanse ang kanilang grupo at makalipas ang ilang sandali, sabay-sabay silang naghapunan bago matulog. Ngunit kahit tapos na silang kumain ay gutom pa rin si Benny, binanggit niya kay Hibiki na hinahanap-hanap niya ang mga sandwich na ginawa nito para sa kanila noong tanghalian at dahil dito, ginamit ni Hibiki ang kanyang copy and paste skill upang gumawa ng kopya ng sandwich para kay Benny. Matapos gamitin muli ang skill na ito, nagsimula niyang napagtanto kung gaano talaga kalakas at kapaki-pakinabang ang copy and paste skill at ang unang pumasok sa isip niya ay maaari siyang yumaman sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkopya ng mga gintong barya. Kaso iginiit ni Sapo na kung lilikha siya ng mga gintong barya mula sa wala, masisira nito ang ekonomiya kaya hindi siya pinapayagang gawin iyon at pagkatapos nito, tinanong ni Hibiki si Claude kung ano nga ulit ang boss monster sa ikasampung palapag. Ipinaalam naman ni Claude na isa itong Emerald Wolf, ang parehong uri ng halimaw na natalo nila bago sila tumulong kay Claude noon ay napatay na nila noon ang lahat ng Emerald Wolves, at naniniwala si Hibiki na mas malakas na sila ngayon kumpara noon. Dahil dito, sigurado siyang kaya nilang talunin ang mga lobo nang walang gaanong problema at gayunpaman, pakiramdam niya ay kulang pa rin ang kanyang sariling lakas at matapos makatulog ang lahat, nanatiling gising si Hibiki habang iniisip kung gaano siya kalakas kung maaari niyang kopyahin ang mga skill sa halip na hiramin lamang ang mga ito. Habang sinasabi niya ito ay inactivate ni Sapo ang copy and paste skill at ilang sandali pa, ipinahayag nito kay Hibiki na matagumpay niyang nakopya ang core control skill ni Claude, kaya hindi na niya kailangang hiramin pa ito. Napabalikwa si Hibiki mula sa kanyang higaan dahil sa matinding gulat at hindi siya makapaniwala sa nangyari at dahil dito, nagising din si Claude at tinanong si Hibiki kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag naman ni Hibiki na mukhang nakagawa siya ng kopya ng isa sa mga skill ni Claude at labis na nagulat si Claude, at ganoon din si Hibiki dahil nahihirapan pa rin siyang paniwalaan ang nangyari, ngunit ipinaliwanag ni Sapo na gumagana ang copy and paste sa halos anumang bagay basta't hindi ito isang buhay na nilalang. Gayunpaman pagdating sa mga skill, kailangan munang maabot ni Hibiki ang isang tiyak na antas ng kasanayan bago niya magawang kopyahin ang mga ito at nang napagtanto ni Claude na kaya ni Hibiki na kopyahin ang mga skill, agad niyang naisip na ipakopya rito ang lahat ng kanyang mga skill. Sinabi naman ni Hibiki na mukhang kailangan muna niyang magkaroon ng karanasan sa isang skill bago niya ito makopya, ngunit lalo pang natuwa si Claude nang marinig iyon dahil nangangahulugan itong kailangan lamang niyang sanayin pa si Hibiki ng mas mabuti, kung nais niyang makopya nito ang lahat ng kanyang mga skill. Sa sumunod na 2 araw, medyo nasasanay na si Hibiki sa paggamit ng fleeting step skill ni Claude at dahil dito, mabilis na siyang nakakadulas sa ibabaw ng lupa sa katunayan, labis siyang nasisiyahan habang pinag-aaralan ang skill na ito. Habang dumulas siya sa isang lagusan, nakarating siya sa dulo nito kung saan may isang tunnel at doon niya nakita ang isang grupo ng mga sugatang adventurer na nagmamadaling umatras mula rito at dahil dito, malinaw na iyon ang boss room. Bigla namang hinawakan ng boss ang mga pintuan at sinubukan na habulin ang mga adventurer, ngunit napigilan ito ni Claude habang ginagamit naman ni Lillian ang kanyang mahika upang itulak pabalik ang halimaw sa loob ng boss room. Pagkatapos nito, naghanda si Hibiki na gamutin ang mga adventurer na nakatakas at nang magkamalay na sila, tinanong sila ni Claude kung ano ang nangyari at tinanong niya kung ang Emerald Wolf ba ang may gawa nito, at kinumpirma naman ng mga adventurer iyon. Ipinaliwanag nila na may 3 Emerald Wolf sa loob, at isa sa mga ito ay napakalakas kaya wala silang naging pagkakataong manalo, samantala sa kabilang panig ng pinto ay naghihintay si Ivel kasama ang lobong kanyang napaamo. Nagulat siya na nakarating si Claude roon ng napakabilis. Ngunit mas mabuti iyon para sa kanya kaya bahagya niyang pinalakas ang Emerald Wolf at iniwan itong bahala upang lipulin si Claude at ang kanyang mga kasama. Inutusan din niya itong unahin na e-target si Hibiki dahil kapag naalis si Hibiki sa laban, magiging halos walang depensa si Claude gaya ng nangyari noon. Samantala, sa banal na kaharian ay kasalukuyang umiinom ng tsaa ang punong Diyos at ang Diyos ng mahika kasama ang Diyosa ng medisina at hiniling ng punong Diyos kung maaari siyang gamutin ng kaunti, dahil madalas siyang ginugulo ng Diyos ng mahika nitong mga nakaraang araw.
Ngunit bigla niyang naramdaman na kakapasok lamang ni Hibiki sa isang dungeon boss room. Pagkapasok ni Hibiki at ng iba pa sa boss room ay nagulat si Hibiki sa tanawin dahil para itong nasa labas ng mundo, kahit malinaw na nasa loob pa rin sila ng dungeon. Ipinaliwanag ni Claude na lahat ng naroon ay ganap na artificial, maging ang araw sa kalangitan at wala talagang nakaalam kung bakit ganoon, subalit may isang chismis na nagsasabing ang mga silid na kinalalagyan ng mga boss ay hiwalay na mga espasyo. Gayunpaman ay mas mahalaga sa ngayon ang talunin ang mga lobo, kaya ginamit ni Hibiki ang kanyang world map upang hanapin ang kanilang mga lokasyon at ayon sa kanyang nakita, may 3 lobo sa lugar at ang 2 ay nasa humigit kumulang na level 20, habang ang isa naman ay lampas level 40. Agad na napagtanto ng grupo na ang mataas na level na lobo ang siyang tumalo sa mga adventurer kanina, mas malapit ang 2 mababang level na lobo, kaya itinuro muna ni Hibiki ang kanilang lokasyon at sinabi sa iba na nagtatago ang mga ito sa mga palumpong. Dahil dito, gumamit si Lilian ng Windcutter spell upang pilitin silang lumabas at nang lumantad ang mga lobo, agad silang pinugutan ni Claude sa isang atake lamang at kapwa humanga sina Hibiki at Lilian dahil napakadaling natalo ni Claude ang 2 lobo. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Hibiki na muling gumagalaw ang mataas na level na lobo kaya agad niyang binalaan ang iba na maghanda at bigla nilang nakita ang isang napakalaking pader ng mga palumpong na lumilipad papunta sa kanila. Sinabi ni Venny na tumakbo sila dahil ang mga palumpong na iyon ay mahika ng kalaban. Agad na tumakbo sina Hibiki at Lilian ngunit dahil maikli ang mga binti ni Lilian, nadapa ito at bumagsak ng diretso sa lupa. Dahil dito, napilitan si Hibiki na bumalik upang iligtas siya at nagawa niyang itulak si Lilian palayo sa huling sandali bago siya mismo nilamon ng rumaragasang mga palumpong, nadamay rin si Claude sa alon ng mga palumpong kaso nagawa niyang manatiling nakatayo. Hindi naging ganoon kaswerte si Hibiki dahil kinaladkad siya ng mga palumpong ng ilang metro papasok sa kagubatan, pagkawala ng mga palumpong ay agad na lumapit si Claude kina Lilian at Venny upang tingnan kung ayos lamang sila. Sinabi nilang ligtas sila ngunit nag-aalala sila kay Hibiki dahil natangay ito ng alon ng mga palumpong at wala silang ideya kung nasaan siya. Nagsimulang maghinala si Claude na may kakaibang nangyayari dahil hindi dapat marunong gumamit ng ganoong uri ng mahika ang mga Emerald Wolf. Sa kasalukuyan ay hindi rin niya maramdaman ang presensya ng Emerald Wolf sa paligid, na nangangahulugang hinabol nito si Hibiki at kailangan niyang mahanap si Hibiki bago ito maabutin ng lobo, kaso wala siyang ideya kung saan magsisimulang maghanap. Sa sandaling iyon, nagsimulang magliwanag ang braso ni Claude at isang sinag ng liwanag ang nagturo sa kanya papasok ng kagubatan, samantala si Hibiki ay kakabagsak lamang sa kagubatan at sa kabutihang palad ay wala siyang malubhang pinsala. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang mapa at napagtanto niyang napakalayo na niya sa kanyang mga kasama, mas lumala pa ang sitwasyon dahil ang Emerald Wolf ay nasa likuran na niya at sinuri niya ang mga stats ng lobo at sa bawat aspeto ay malayong mas mataas ang mga ito kaysa sa kanya. Bukod pa rito, napakataas ng pagnanais nitong patayin si Hibiki sa hindi malamang dahilan ay sumugod ang lobo at sinubukan na kagatin siya, ngunit nakaiwas siya sa tamang oras salamat sa fleeting step skill ni Claude. Bigla namang sumulpat ang mga baging mula sa lupa at nagsimulang bumuo ng isang pader sa likuran ni Hibiki, mukhang sinusubukan siyang ikulong ng lobo at bago pa niya namalayan ay nabuo na ang isang napakalaking simboryo ng mga baging sa paligid nila. Pagkatapos nito, binalot ng lobo ang katawan nito ng mga baging bilang paghahanda sa pag-atake at wala nang nagawa si Hibiki kundi ang patuloy na dumulas at umiwas sa mga pag-atake nito at ilang sandali pa. Narinig niya ang mga boses ni Claude at Lilian mula sa labas ng simboryo. Napanatag siya dahil dumating sila upang tulungan siya, ngunit kailangan pa rin nilang makahanap ng paraan upang mailabas siya roon at sinubukan ni Lilian na sunugin ang mga baging gamit ang fireball spell, ngunit hindi ito umubra. Nang subukan naman ni Claude na hiwain ang mga ito, tumalbog lamang ang kanyang sibat at hindi makapaniwala si Hibiki na kahit ang mahika ni Lilian at ang mga atake ni Claude ay hindi kayang sirain ang harang, ipinaliwanag ni Sapo na ang lobo ay may likas na skill na tinatawag na personal space. Habang aktibo ang skill na ito ay walang sino man sa labas ang maaaring pisikal na makapasok o makakasira sa harang at ibig sabihin, nag-iisa lamang si Hibiki sa loob at sa sandaling iyon ay sinabi ni Venny kay Hibiki na subukan siyang ipatawag upang makatulong siya. Naisip ni Hibiki na magandang ideya iyon kaya ginamit niya ang kanyang Divine Beast Summoning skill,
ngunit sa kanyang pagtataka ay hindi si Venny ang lumitaw at sa halip, isang nilalang na nagngangalang Kate ang napatawag. Ang unang ginawa ni Kate ay gumamit ng spell upang itali at pigilan ang paggalaw ng lobo, habang hindi makagalaw ang lobo at iginiit ni Kate kay Hibiki na siya ang Divine Beast of Contracts. Nakikita rin niya na hindi pa nagagamit ni Hibiki ng lubos ang kanyang contract ability. Wala siyang balak manatili ng matagal, kaya kailangang humanap si Hibiki ng paraan upang makaalis sa sitwasyong ito ng mag-isa, gayunpaman upang matulungan siya ng kaunti, binigyan siya ni Kate ng isang uri ng gabay kung paano gamitin ng tama ang kanyang contract ability. Matapos itong mabasa at maunawaan, nalaman ni Hibiki kung ano ang dapat niyang gawin at habang papaalis si Kate, ginamit ni Hibiki ang loyalty contract at ang summon night ability upang i-teleport si Claude sa kanyang tabi. Agad namang itinulak ni Claude palayo ang lobo, ngunit kahit si Claude ay mahihirapang talunin ang ganoong kalakas na halimaw sa kanyang kasalukuyang level. Dahil dito, gumamit si Hibiki ng isa pang contract skill na naglilipat ng kanyang mga level kay Claude upang lalo pa itong lumakas ay malaki ang itinaas ng lakas ni Claude, at mabilis niyang natalo ang lobo habang sinisira rin ang harang sa proseso. Pagkatapos ng labanan, lumapit sina Claude at Lillian kay Hibiki upang tiyaking ayos lamang siya at mukhang wala naman siyang malubhang pinsala, ngunit may napansin siyang kakaiba sa loob ng hiyas ng Emerald Wolf. Kaya nagpa siya siyang suriin ito at bigla namang naramdaman ng punong Diyos na may masamang mangyayari, kaya agad siyang sumigaw upang may makipag-ugnayan kay Hibiki at sabihing bitawan agad ang batong iyon. Sinubukan ni Hibiki na pakakawalan ito, ngunit lumabas na naglagay si Ivel ng isang fail-safe sa Magic Stone kaya ngayong nahawakan na ito ni Hibiki, malapit na nitong i-activate ang isang teleportation trap at ang pagpapadala kay Hibiki sa isang hindi kilala at mapanganib na lugar ay tiyak na magiging sentensya ng kamatayan para sa kanya. Ayaw hayaang mangyari iyon ng punong Diyos kaya sinunog niya ang sarili niyang kapangyarihan upang makialam sa teleportation spell at sa huling sandali, nagawa niyang baguhin ang destinasyon ng spell patungo sa isang ligtas na lugar para kay Hibiki bago siya mawalan ng malay. Dahil sa napakalaking kapangyarihang ginamit ng punong Diyos, isang natutulog na Diyos na matagal nang nakaselyo ang tuluyang nagising.